Okay, good morning. So, paalis na po tayo pang Isabela. Galing dito sa Baguio. So, ilalagay na tayo ng mga gamit natin. So, dalawang maleta muna dito. Okay, so lagyan natin sila rito. And then, hindi natin para natin ayusin itong mga gamit. First, kwan pa lang po ito. Actually, medyo parami yung cargo. Kaso hindi sila pwedeng ilagay sa ibabaw. Lalo yung maleta kasi po mabasa. Medyo maulan dito ngayon. Wala tayong plastic na pang waterproofing. So, okay. Back to home base na naman po tayo. Then next week, back to Baler. Okay, pakita ko pa sa inyo pag naayos na mamaya. Salamat po. Okay, so ito po yung ating first phase ng cargo. So, naman natin yung iba. And then, may space pa po tayo dito. Ito yung ating mga gamit. Ito po gagawin nating first aid kit dito sa sasakyan. Okay, then next, itong mga gamit ng IT. Dito pa na po ang ibang cargo. Okay, so secure po natin final ulit mamaya. Okay, so ito naman po yung ating second batch. Ating bag, computer bag, saka itong mga machines natin, Bluetooth na charger, and then yung mga machines, CPAP, blood pressure, first aid kit, and nebulizer. So mga gamit, singit po natin. Okay, so ang pang third wave po ng cargo natin is itong box na mga damit. And then itong Starlink, ito yung Gen 2 po ng Starlink. I-unboxing po natin mamaya yan sa Itogon kapag nag-stop over tayo sa Kapihan. And then itetest po siguro natin sa Isabela na. Okay, so ang gagawin natin dito ngayon is, since pwede siyang patungan, bababa natin ulit itong dalawang maleta, dalawang backpack, then ipapatong natin sa ilalim. Okay. Okay, so ito na po yung last items natin, isang box, mga abubot. Okay, then gagawin natin, baba natin ulit to, ipapahalang natin to para kumasya rin yung box na yon. And then patong na lang natin ito. Okay. Okay, ito na po yung ating final. Nalagyan natin yung ating magic carton. So may binili po tayo kagabi sa Lazada, may order tayo. Yung may net pala rito. So para hindi po magkanda hulog-hulog yung gamit dito. So parang i-connect dito. Hindi ako nagkakamali. Plus dito po sa mga doon. Okay. So check po natin. Pag dumating na, then lagay natin. And medyo nagkataon lang po na maraming cargo ngayon kasi may kinuha tayong padala dito sa Baguio. So medyo nagsabay-sabay po sila. Pero hindi po normally ganito karami yung gamit natin na nagbibiyahe. Yung dalawang maleta, okay na. Then later sa daan, doon na tayo namimili ng mga kailangan nating gamit, mga supplies. Okay. Okay. So, set na pa tayo. Okay. Gulong, check. Ito po, dito na. Gas, okay. Yung ating Bujangin Surf Longboard. Yan siya. Okay, yung jacket. Ito siya. Okay. Gulong. Okay. Ito po pag nagparada kayo sa ilalim ng pine tree. Daming dumi. Pero ano naman po, mga light lang. Mahirap yung minsan, may bumabagsak na malalaking branches. So yun lang po yung risk pag pumaparada tayo sa mapuno. Okay. Clear. Bing, set.
Okay. Okay. So, punta lang po ako sa The Ark Residences para magbayad ng ating parking for 3 nights. Okay. Salamat po. Update na kuha natin mamaya yung mga gamit natin na pang Google Map saka Insta360 Ace Pro. Okay. Salamat po. Okay, so done na po tayo sa magbabayad and goodbye na muna ulit dito sa Baguio City. Pines, City of Pines. Okay, let's G. So set up. Okay, warm up, then Wi-Fi, then punta tayo sa home base, Google Maps, search. Okay, so meron po tayong 196 kilometers, 5 hours and 19 minutes. So Baguio, Bayombong. So dito po tayo dadaan via Kayapa. So idon po Itogon, Bokod, via Kayapa. Okay. Okay, then sa Petron na po tayo sa, kalimutan ko yung area na yun. Doon po tayo lagi nagpapa full tank bago po umakyat ng bundok. Okay, let's G. Safe travels, Lord. Please give us safe travels. Thank you. Okay, so punta tayo sa city via in 500 meters, turn right. Sa drive kahapon, ginaanan natin. Okay, so akyat again. So dito po, primera lang. So ulitin ko po ang Baguio City, meron po silang coding scheme. So parang Manila din po, Monday 1 and 2, Tuesday 3 and 4. So itong Jimny 4 po ang dulo niya. So Tuesday, kaya po is Saturday. So hindi po tayo affected ng coding. Okay, so ito yung SLU gate. Kaya lang pag naglagay po tayo ng bull bar, mag-a-add po ng, not sure kung 50 kilograms po yun. So ang i-monitor natin is yung sag ng harapan. Then pag-isipan po muna kung lalagyan ng winch kasi naka 4-wheel drive naman to. Ang isang tinitignan kong next after ng bull bar is yung air lockers na lang po muna siguro. Kasi yung air lockers, malaking bagay po yun na anti-skid ng 4-wheel drive. So kahit naka 4-wheel drive po tayo at na-position yung gulong na mag-i-spin lang, so hindi rin po siya makakatulong. Whereas kung yung naka air lockers ka, so kahit anong position po ng gulong, working siya. Kaya mas maganda po ang traction control natin and power, lalo sa mga lugar na medyo mabalaho. Okay, so let's say bumalik po tayo sa Belem and then stop tayo sa Buhangin. The
is mas malaki yung chance ng recovery ng naka lock lahat ng mga gulong. Isa yung okay. Sana po dahan-dahan lang maayos natin itong rig. Anyway, nakakuan na po ito. Hindi ko pa pala na video. Pinalagyan po natin ng ARB na differential breather para kahit lumulubog po siya sa tubig, kapag nagsusupport siya sa bundok, then tatawid ng mga ilog, at least lesser po, very less yung chance na mapasukan ng tubig yung differential natin. Pero pag nailubog po ninyo yung sasakyan sa tubig, ang best kong gawin kagad is ipa-check sa mga auto shop kung napasukan. Malalaman po yun kasi itataas po nila yung sasakyan, bubuksan yung drain plug or yung refill plug. Pag kayang lumabas doon, malalaman po na may tubig kapag nagkulay gatas po yung langis. In 200 meters, at First Reliable, continue on to Baguio Road, Asbury's, Palace Highway. Lagyan, napasukan ng tubig yung differential na. Kasi hindi lang naman po siya sa differential breather pumapasok, pwedeng pumasok po doon sa axle kapag medyo mahina na yung seal. Pero yun naman po malalaman kaagad kasi magkakaroon ng oil leakage. So kitang-kita po yan. Okay. So nandito na po tayo sa Marcos Highway, part pa rin po. Napunta na po tayo sa city. Pinapupunta po tayo dun sa kanan, pero dito na lang po tayo para makadaan tayo dito sa bridge. Malapit na siya sa military cut off. In 200 meters, turn left onto Military Road. Dito ba tayo sa Olives and Greens? Yung maraming tao. Okay, so wala pa tayo. View. Ito pang kwan sa Baguio. Maraming kailangang water delivery. Medyo mahina po yung tubig nila dito.
Okay. Okay, let's G. So next stop po natin, Itogon na. Meron din pong daan dito. Kaso hindi lang sure kung madadaanan pa yung Petron. So ibalik ko na lang sa dati. Sigurado lang po. Yan kasi yung last na Petron na madadaanan. So yung may kakarga po natin doon until Isabela na yun. Okay. Dapat po. Meron dito. Okay. So, papunta na po tayo ng Kayapa via Itogon. Galing po tayo. Ang exit po is dito sa Barangay Gibraltar. Ito po may biglang ito po yung palusong Pako. Yes. Ito po. Medyo delikado. Nabitin siya. Nabitin siya o talagang lumiko siya? Lumiko pero langanin yung paghinto niya. Sa gitna po. May kasalubong na. Tayo po maakyat. So pag napadaan po kayo sa Sico turn na yan, maapan lang po. Listo lang. Buti wala tayong kasalubong. Ang gutter, Ambuklaw 36. Baya Ambuklaw po pala itong rota na to. Itogon, Ambuklaw, Kayapa. So pumakyat tayo ng segunda lang dito. Pero yung Sico kanina, nag-primera po tayo doon. Okay, so update ko po kayo pagbaba natin, pag-stop natin mamaya sa Petron. Salamat po. Okay, so ito na pa tayo sa Petron. Dito, karamihan pababa. Mamaya po pagpunta natin sa Kayapa, marami namang akyatan. Okay, so punta nyo rito sa Petron po, medyo ingat lang kasi nasa kurbada area siya. Bibilis yung mga sasakyan galing taas, saka yung mga umaakyat. Okay, so magsinyas na po ng maaga rito. Tapos medyo puno. So Sa akin banda, di ba? Meron kasalubong. Nilang maliit itong yun po kagandahan ng sinisingit-singit. Jeepney. Mga nakakakita po, ang ganda kasi yung daling isingit. XCS. Ay, wala silang pan dito. XCS, boss, premium. Awante yan, leaded you, sir. Sige, sir, okay ata. Thank you.